Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At kahapon, Miyerkules, trending po ang matinding video na pinakawala nitong may toyo na kongresista na si Kiko Barzaga. At dyan nga po sa video na ginawa nitong si Kiko Barzaga, ay kanya pong ipinakita itong complaint, impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito po ay ang kumbaga dahilan ng kanyang complaint ay patungkol po sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. At alam nyo, kung itong si Kiko Barzaga ay malinis ang kanyang intensyon at kumbaga yung talagang kanyang ginagawa ay para sa bayan, maniniwala tayo na talagang itong kanyang drastic move na ito ay talagang kagustuhan ng isang masasabi natin kunwari kabataan na pag-asa ng bayan. Kaya lang, hindi po kasi kapini-paniwala, hindi napakahirap paniwalaan ng isang Kiko Barzaga na siya po ay magtutulak ng ganitong hakbang na alam naman natin na ilang beses na po may nagtangka pero walang nangyari. So, ang isa sa mga naunang gumawa po ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo ay ang grupo ng Duterte Youth na nasibak po sa Kongreso dahil nga po sa hindi naman talaga 'to grupo ng mga kabataan at isa pa, ginagamit lamang nito ang pangalang Duterte para makakuha ng boto. At yung mismong leader nitong Duterte Youth na ito, kitang-kita naman natin at talagang maka-Duterte lang pero hindi sila ang nagrerepresenta sa mga kabataan. Ang kanilang nirerepresenta o ng kanilang grupo ay ang mga pro-Duterte na mga bobo't tanga na sumusuporta kay Digong. So, ngayon, ilan lang 'yan sa mga nagbabalak o kumbaga yung mga talagang nagtulak ng impeachment ng ating Pangulong Bongbong, isa lang 'yan, yung Duterte Youth. Pero ngayon po itong si Kiko Barzaga, na nag-post po ulit, ayan, nag-post ulit siya at ang post niya po ay nakalagay dito, "The source of all corruption is inside Malacanang. This country belongs to the Filipino people and on October 12, we will hold President Marcos accountable for the evil he has committed." Ayan. So, meron pong hashtag people power at meron pong hashtag Marcos resign. Alam nyo kung ito ay masasabi nating independente na hakbang ni Kiko Barzaga, talagang hahanga tayo dahil saan ka ba naman nakakita na ang isang kabataan na katulad nito ay gumagawa ng ganyang ingay. 'Di ba? Kung talagang si PBBM ay kurakot, si PBBM ay meron talagang ginagawang katiwalian, kahanga-hanga 'to. Pero 'di ba, parang alam niyo yung masasabi natin na ito'y isang kabobohan ng isang kabataan dahil nga po, bakit si PBBM ang pipilitin mo na mag-resign o mawala sa puwesto, gayong siya ang nag-booking ng mga kabulukan, kakurakutan ng mga nakaupo sa puwesto at ng mga nasa DPWH. 'Di ba? Parang, ha? Si PBBM ang nag-booking ng korapsyon tapos siya ang magre-resign? Parang sinuswerte naman yata kayo. 'Di ba? At eto nga, ayan, meron na naman siyang post. Sabi niya dito, "My speech urging the resignation of President Marcos has reached the international news. Now the world knows of the corruption of the Marcos administration." Ayan. So, parang napakahirap pong isipin na ang isang katulad ni PBBM pa na siya nga nag-booking ng lahat ng mga kakurakutan, nitong mga
taong gobyerno na ito, abay siya pa talaga ang pinagre-resign nitong si Kiko Barsaga. Pati nga yung VAT pinag-iinitan nito at gusto niyang gawing 0% ang VAT. Maganda yun, maganda, walang problema doon, di ba? Sino ba naman ang hindi magugustuhan ng mawalan tayo ng binabayarang value added tax sa mga binibili natin sa grocery, sa mga binabayaran natin ng mga serbisyo, 'di ba? Sino ba naman ang hindi gugustuhin 'yan? Zero value added tax. Napakaganda niyan, napakaganda niyan. Kaya lang nga po, kung hindi ito galing kay Kiko Barsaga, kasi alam naman natin na yung mga ganitong suwestyon o ganitong resolusyon para po mawala ang VAT, magpapabagsak 'to sa ating bansa at tayo ay pupulutin sa lusak dahil nga po napakalaking tulong ng 12% VAT sa ating ekonomiya, sa ating gobyerno at talagang marami po ang mawawalang mga proyekto ng ating gobyerno kung tatanggalin niyang VAT. Pero kung ito po'y galing sa isang masasabi nating mambabatas na may tino, may angking talino at masasabi natin na kilalang ekonomista, kilalang lumalaban talaga sa korupsyon. 'Di ba? Masasabi natin, ba maganda 'tong naisip ni congressman na ito. Pero kung galing kay Kiko Barsaga, alam naman natin na ito'y kalokohan at alam naman natin na ito po ay isang katarantaduhan lamang ng isang kabataang papansin, papampam dahil mukhang kinukulang po sa pansin doon sa Dasmariñas, Cavite. Pero alam niyo po may paliwanag po ang lahat ng ito. May paliwanag lahat ito. Ito po ay kasama sa agenda ng isang meeting na ginanap po sa PDP headquarters, second floor ng Doña Elena Tower, P. Sanchez, Santa Mesa. Ito po'y naganap alas 8 ng gabi. Ito pong makakapagpaliwanag kung bakit. Kasi parang magtataka ka, bakit ganyan ka? Ano tong si Kiko Barsaga? Diba bakit ganito kainit, ganito kapusok, ganito ka-arugante, ganito siya ka-meow-meow, na parang gustong-gusto niya ng aksyon, na parang ang tingin niya sa sarili niya, ang galing-galing niya. Nako, yun na nga po. Dahil po sa meeting na nangyari dyan po sa PDP headquarters at ang attendance po, nandyan syempre ang mga PDP. Alam natin na ito nga si Robin Padilla, isa yan sa mga PDP. Ang maisog, alam natin si Vic Rodriguez, ang isa sa mga maisog dyan. 'Di ba? Si Kiko Barsaga at etong si Marcoleta at ang UPI. Ako, nagsama-sama sa isang meeting ang mga anti-Duterte at kanila pong isinama sa meeting si Kiko Barsaga ay alam na. Alam na nating lahat, booking na kung bakit po ganyan ang mga kinikilos ni Kiko Barsaga. Meron pong puwersa na nasa likuran nito. May puwersa po. Kaya pala umabot na sa punto na impeachment trial na at impeachment complaint na ang gusto na mangyari nitong si Kiko Barsaga. Nako, ang akala ko pa naman, kaibigan ng ating Pangulo, etong si Marcoleta. Pero bakit kasama siya sa meeting ng PDP? PDP, maisog, si Kiko Barsaga, si Marcoleta at ang UPI. Bakit? Diba? Bakit po? Bakit nyo naman na naiisipan na ipa-impeach etong si PBBM? Yan ba ang solusyon sa korupsyon na kanyang ibinuking? Galing mismo kay PBBM ang pagsisiwalat ng korupsyon na nagaganap sa DPWH at marami pa pong ibang ahensya ng ating gobyerno. Tip of an iceberg pa lang yung nandyan po sa DPWH. Bakit naman gusto ninyong ipa-impeach si PBBM? At gagamitin ninyo etong may toyong congressman na si Kiko Barsaga. Dahil ba siya ngayon ang tinitingala, inaanito, at sinasaluduhan ng mga bobong DDS? Kaya ginagamit ninyo ngayon bilang attack dog
bilang isang taga-kahol etong si Kiko Barzaga. Di na kayo nahiya sa tatay niyan. Biruin niyo gagamitin niyo sa kabulastugan niyo si Kiko Barzaga. Syempre uto naman talaga si Kiko Barzaga at wala naman talaga 'to sa sariling wisyo. Wala nga sa sa isip nito ang pagiging kongresista niya, 'Di ba? Hindi naman nito iniisip ang kanyang pagiging kongresista at ang iniisip nito ay ang kanyang pagiging attack dog ng mga Duterte. At ngayon nga po, impeachment trial na ang gustong mangyari nitong grupo ng mga anti-BBM or anti-government. Unang-una, paano masusolusyonan ng impeachment trial ang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa? Ang tingin ko nga kapag na-impeach si PBBM, mas lalala pa yan. Bakit? Babalik sa trono ang mga magnanakaw. Kapag si PBBM na-impeach, ang papalit sa kanya ang reyna ng mga kurakot. Ang reyna ng mga kumikikback at mga nangungupit sa kaban ng bayan. So, paano masusolusyonan ang korupsyon? Diba? Hindi lang yan. Hindi lang po ang PDP, Maisog at si Kiko Barzaga at si Marcoleta at UPI ang kasama sa meeting na yan na naganap po diyan sa PDP headquarters. Pati si Attorney Turon, iniimbitahan po nila. O kung hindi man po, representative ng SMNI o KOJC. So ito po ay pinagsama-samang puwersa ng mga DDS para po mapawala o mapasipa o mapatalsik sa Malacanang si PBBM. Meron pa po ditong dinagdag. Pati po si Professor Nur, mag-paplight din daw at due week ng father niya. Sus Mario. Ano ba naman klaseng tao tong mga taong to, no? Sa halip, natulungan ng ating gobyerno na sugpoy ng korupsyon, ang gusto nila ibalik ang nangkukorupsyon? Anong klase kayong mga tao kayo? Sa halip na tulungan nyo ang Pangulong Bongbong Marcos sa laban niya sa korupsyon, ang gusto ninyo, sipain siya sa Malacanang. Pero hindi kayo magtatagumpay Buti sana, kunwari lang ang gagamitin ninyo ay isang Congressman Laila de Lima. At lehitimo ang kanyang mga reklamo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. May mga ebidensya siya ng korupsyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka maniwala pa ako. Laila de Lima, o kaya Congressman Jinky Luistro, o kahit na nga si Romeo Acop. Baka maniwala pa ako, kaya kay Benny Abante. Pero kung ang gagamitin ninyo ay isang may toyong kabataan na kongresista, na sa tingin ko baka dahil po dito sa ginagawa niyang katarantaduhan na ito, baka masipa ito sa Kongreso. Hindi na kayo naawa dun sa tao. Ginagawa niyong attack dog kasi hindi na ninyo kaya. Napakarami niyo ng attempt na ginawa para mawala si PBBM sa pwesto. May kudeta, may rally, may Black Friday, merong linggo-linggong rally sa EDSA, merong 10 araw ba yun o 11 araw na rally doon sa Liwasang Bonifacio na pinuntahan pa ni Digong at pinuntahan pa ni Sara. Pero walang nangyari. Nga. Nga kayong lahat. Di ba kayo nagsasawa? So ito na naman panibagong hakbang na ito ng mga DDS at ng mga Duterte para po mapatalsik sa pwesto si PBBM. Nakakapagod sa totoo lang. Ako napapagod sa inyo Di ba kayo magsasawa?
sa paggawa ng mga issue. Di ba kayo nagsasawa sa pagnanais na mapalitan sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos kahit na napakalabo ninyong magawa? Kahit na napakalabo ninyong maisakatuparan yan. Diba? Ang lalim ng bulsa ng nagpipinance dito, no? Ang lalim ng bulsa at ang haba ng pisi. Diyan na ngayon papasok yung mga katulad nitong mga sa totoo lang, etong katulad nitong si Alpotera. Diyan po sa sa Dahig. Yung mga pagkilos ni Alpotera diyan sa Dahig, yung paglilibre niya sa mga 5-star hotel, 5-star restaurant, sa mga vlogger na palamunin ni Alpotera diyan po sa Dahig. Pag-support niya ng pinansyal, pangkain, panglamon ng mga taong sumusuporta kay Digong, paggawa ng stage, paggawa ng mga tarpaulin, ng mga katarantaduan naman ng mga nakalagay at parang ginagawa pang bayani si Digong. Lahat po yan ay ginagawa ni Alpotera dahil po kailangan nilang mapanatili ang kanilang koneksyon kay Digong. Hindi na siya tauhan ni Digong pero ginagawa pa rin niya yan. Bakit? Kasi nga po, malaki utang na loob nila kay Digong. At baka si Sara Duterte nga naman ang maging presidente sa 2028. Kailangan nila ng matibay na kapit sa administrasyon ni Sara Duterte. Pero lahat siya suntok sa buwan na. Alam naman natin na malabo na maging presidente si Sara dahil nandyan na si Sec Boying Remulla na siyang mag-iimbestiga kung sakasakali na imbestigahan ito pong mga katarantaduan na ginawa ni Sara noong siya ang DepEd Secretary. Ngayon, ito pong mga katulad ng hakbang nitong mga hakbang ng Mautog, hakbang ng PDP, hakbang ni Marcoleta, ng UPI at ni Kiko Barsaga, parang katulad lang din yan ang ginagawa ni Alpotera. Try and try until they succeed. Diba? 3 taon na sikad na ginagawa po nila yan. Simula nung si Sara Duterte po ay hindi nabigyan ng confidential at intelligence funds. Ganyan na po ang ginawa nila. Diba? Kaya ito, katulad niyan, si Jasmine Igan, si Alpotera, ay patuloy ang pagsupsop, pagsipsip dito kay Digong at sa mga kapanalig nila doon sa ICC. Kahit po napakalaking halaga ang ginagastos, kailangan nila na gawin yan. Kailangan nila na suportahan si Digong. Dahil nga po, sa pagnanais nila na hindi po mabaliktad ang mga nagawa na katarantaduan ni Digong na pabor sa Y2 o yung Yanson 2. Yung Yanson 4, ginipit nung Yanson 2. At ngayon, pati po ang ating First Lady ay binabalak nila na lapitan, i-brainwash, kapitan. Para nga naman kapag hindi naging presidente si Sara Duterte at kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang susunod na presidente, may kapit pa rin sila. Kaya lang hindi naman po mahina ang ulo ng ating First Lady. Abogada yan tapos yan ng abogasya. Nag-aral yan sa New York. Kaya po, mahirap paikutin at mas matalino pa sa magpapaikot etong si First Lady. Kaya nga po ang nangyayari ngayon, itong mga katulad ng mga galaw ni Alpotera, katulad ng mga galaw ni Marcoleta, katulad ng mga galaw nitong mga anti-government, anti-Bongbong Marcos na ito. Lahat po yan ay puro pansariling interes ang ginagawa. Kasi alam nila baka humina ng tuluyan ang kasikatan ni Sara Duterte. Baka hindi na siya ang susunod na presidente. Kaya, ngayon pa lang, agawin na ang pwesto. Sila na ang gumagawa ng drastic measure para mapalitan ang Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nakakalungkot lang po talaga. Dahil ang mga ginagamit po dito na kaperahan
ay galing sa masama. Kayo ba'y maniniwala na ang ginagamit na pera ng mga anti-Duterte na ito galing sa mabuti, malinis na pera? Ganun lang nila kadaling ubusin, ganun lang nila kadaling sustentuhan ang mga pangangailangan ng mga pro-Duterte doon sa dahig. Ganun lang nila kadaling sustentuhan ang mga meeting na ito para po mapatalsik si PBBM sa Malacanang. Baka kaya ayaw nila na si PBBM mga manatili sa pwesto sa pagka-presidente dahil malapit nang ma-pinpoint, malapit nang mahalukay at malapit na pong lumabas ang katotohanan na ang korupsyon noong panahon ni Digong ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Baka nakakalimutan na ng ating mga kababayan, si Digong ang merong build program. Siya ang meron proyekto, 100 plus na proyekto na pinondohan ng trilyong piso. Pero iilan lang ang natapos. Kapag lumalim ang investigasyon ng ICI, kapag siniwalat na ng mga diskaya kung sino talaga ang merong pinakamalaking natanggap mula sa kanilang mga lagay, kickback, suhol, diyan na po lalabas na ang panahon ni Duterte ang merong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan. Isama mo pa dyan, pati yung isang nagmamalasakit kuno sa mga Pilipino. Pero yun pala, may mga ghost project din sa DOH. Sus Mariosep. Akala ko pa naman ang tinutino. Kung titignan mo, parang santo kung makatayo. Kulang na lang i-canonize doon sa Vatican Kahit na hindi dumadaan sa tamang pagpili ng santo. Parang hindi makabasag pinggan sa Senado. Yun pala. Yung kanyang pagmamalasakit ay pagbabalat kayo. Yan ba yung mga iniiwasan ninyo mabuking? Kaya kayo ayaw na ayaw ninyo kaya Ombudsman Boying Remulla? Kaya ayaw ninyo sa ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos na pagsisiwalat ng mga korupsyon? Kaya ayaw ninyo sa ICI? Kaya ayaw ninyo sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson? Kaya ngayon, lahat po ng mga katanungan patungkol dito sa kinikilos ni Kiko Barsaga, nasagot na. Dahil si Kiko Barsaga po ang bagong taga-kahol, bagong attack dog, at bagong tuta ng mga pro-Duterte para ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay pababain sa pwesto. Baka nga naman makachamba sila dito kay Utoy. Baka nga naman makachamba sila dito sa may toyong kongresista. At may makinig nga naman. Pero wala naman ibang makikinig dyan kundi yung mga may toyo lang din at yung mga bobo at mga tangang taga-suporta ni Digong. Wala nang iba. Kung ang pinapangarap ninyo o inyong nakikita kapag lumabas si Kiko Barsaga sa EDSA ay maraming sasama. Kakamali po kayo. Mas marami pa ang sisigaw diyan ng may tililing yan. Kaya booking ang inyong mga agenda sa meeting. Eto na yon, impeachment trial laban kay PBBM ng isang may tililing na kongresista. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.